attorney, hindi ho naman sa ating pong hinuhusgahan yung judge dito po sa kasong ito, no, sa kanyang partiality, or I'm sorry, impartiality. Meron bang kaisipan na mas maganda na itong si Ginoong Kibuloy ay maipadala doon sa Amerika para doon siya humarap? Kasi kapag dito, baka eventually po, alam nyo na, magkaroon po ng pagbabago ng ihip ng hangin at kapag siya ay napawalang sala dito, unang-una, wala na po yung apela pa kapag po na-acquit yung nasasakdal, and pangalawa, makakalabas siya ng bilangguan at maaari pong hindi mo na mahagilap at will be safer for your client na doon siya sa Amerika kasi doon mukhang baka mahirapan ang kaso nitong si Ginoong Kibuloy. Isa po yan sa agam-agam namin. Kaya lang po kino-consider nga namin kasi matagal naman na itong usapin tungkol sa extradition. Isa lang po ang hinihiling ng kampo namin na hindi lang maging scot-free si Kibuloy Mhm. at yung kanyang mga kasamahan. Ayaw lang po namin mangyari na magkaroon ng kunwari kasi may dalawang options po, Okay. Manong Ted, sa Mm. Article 11. Meron po kasi tayong tinatawag na temporary surrender, o yung unang option po talaga is kailangan patapusin muna talaga yung kaso Mm. dito sa Pilipinas Mm. bago siya Mm. ma-extradite. Yung pangalawa naman po ay yung temporary surrender. Yung sa amin, inclined kami doon sa temporary surrender kasi hindi naman ibig sabihin na kailangan i-dismiss yung kaso. Dati Oo. kasi iniisip namin, pagka ipapadismiss natin yung kaso sa Pilipinas at hindi siya Oo. natuloy i-extradite, Nako. scot-free patuloy. Ayaw Mm. natin ng ganon. Pero kung sigurado naman pong mapapanagot siya sa mga krimen niya doon sa ibang bansa, Mm. very much willing naman mag-cooperate yung kliyente Mm. namin at kami na rin sa prosecution. Kasi nga, para mabigyan na rin ng boses yung mga Opo. iba pang biktima na Mm. natakot na Mm. matry dito sa Pilipinas kaya sila umalis. Opo. That's why very grateful kami na sana Mm. talaga Mm. magkaroon na rin ng boses yung mga ibang biktima doon. Ano ho ba ang legal term dyan, attorney? Assuming lang po, no, na ang DOJ nga ang kumilos dito at pupunta ho sa judge, sasabihin na ipatutupad na itong extradition na ito, pero ano po ang magiging estado ng kasalukuyang criminal case ni Kibuloy? Ano ba yan? May suspended muna yung trial, pansamantala, walang magiging desisyon dito yung judge, ganun ho yun, and hahayaan mo nang matapos doon at kung siya'y masisintensyahan doon, hihintayin muna yung pagkakataon na matapos yon bago siya malitis dito. Ano ho ba? Paano po? Kapag ka temporary surrender po, pag-uusap namin lately ng prosecution team, hindi po namin kailangang mag-withdraw o hindi po Okay. kailangang i-dismiss yung kaso dito sa Pilipinas. Mhm. Mangyari siguro po, tatapusin natin kung ano yung paglilitis doon sa ibang bansa bago natin itutuloy. Yun naman yung importante sa amin na Mhm. hindi tuluyang mawawalan siya tuloy ng liability or Okay. accountability sa mga kaso niya dito sa Mm. Pilipinas. Kumbaga, ibibigyan daan lang natin yung mga ibang biktima sa ibang bansa bago Okay. ituloy yung kaso dito po sa Pilipinas. Ang mangyayari po kasi kapag sa ngayon kasi meron ng request, unang-una Mm. kasi yan dadaan sa DFA tapos ang Mm. DFA to DOJ. Ang Opo. DOJ naman ngayon magfa-file ng extradition sa ating mga korte. Okay. Pagkatapos meron silang isang araw lang po na kung may mga witnesses, isang araw na papakinggan yung mga witnesses at kailangan magdesisyon ng ating trial ng korte kung paano kung nag-comply ba sila sa lahat ng legal Opo. requirements. Oo. Kapag complied naman yung legal requirements, yung sinasabi niyo nga po kanina sa introduction na it's an executive function kung ibibigay ng ating Opo. pamahalaan si Kibuloy sa ibang Oo. bansa Oo. para harapin yung kanyang mga kaso doon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal
Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo.